Ilang magandang araw. Naisip ko lang na maraming gustong pumasok dito sa social media. Social media at ang mga sinasabi is magkaroon ka ng specific na niche mo or niche. Niche or niche. Halos parehas lang naman yan eh. Pero, ito yun. Narinig ko to kay Danko. And hindi ko sigurado kung narinig nyo na rin to. May tinatawag kasi anti-niche. So ipaliwanag ko, ano ibig bang sabihin ng anti-niche? Masimula tayo sa kwento, di ba? Alam niyo ba na si Jose Rizal is multi-talented na tao? Ibig sabihin, hindi lang yun yung alam niya. Isa siyang doktor, magaling siyang na pintor, at marami pang iba. Ginamot niya rin yung nanay niya dun sa mata. So, hindi lang siya nag-stick sa ganong skill level. Dumami talaga yung skill level niya. Kasi nga, at that time, ano talaga siya eh, magaling talaga siya. Iba naman kasi yung way ng education ng mga panahon na yun eh. Anyway, kung bakit ko nasabi na gano'n. Nasabi ko na ang tao kasi hindi lang naman siya makakahon dun sa isang bagay na nalalaman niya. And malaking usapan din kasi na pwede kang mamili eh kung generalist ka or specialist. So pag-usapan natin yan. Ano bang ibig sabihin ng generalist at specialist? Generalist is horizontal siya. Horizontal, ibig sabihin, marami siyang alam. So, pagdating sa social media, pwede siya ng sulat, copywriting, pwede siya ng video editing, pwede siya ng photo, pwede siyang video mismo, di ba? So, multi-talented siya. Marami siyang alam. Now, meron na mga creator naman na specific yung skill set niya, specific yung ino-offer niya. May sinusubaybayan niya ako dati. Ano to eh? Niche pursuit. Kung di ako nagkakamali. Ano sila? Ang pinag-uusapan nila yung regarding sa website. Lahat yun, website lang. Ngayon, hindi ko na rin sila nakita eh. Siguro, alam nyo kasi, pag lagi mong ginagawa yung isang bagay, may part na mauumay at mauumay ka eh. May ganun siya eh. Pero depende siguro sa tao yun. Pero may mga ganun tao na humahanap at humahanap ng ibang pagkakaabalahan or ibang skill set. So hindi rin naman natin sila masisisi kasi minsan may tinatawag kasi na-burn out doon sa ginagawa. So kung ikaw ay isang generalist, okay lang yan. Maganda maging generalist kung medyo bata-bata ka pa. Kung maaga ka nag-start dun sa ginagawa mo, mas maganda yun. Kasi nga, marami kang mapapag-aralan eh. Diba? Hahanapin mo at hahanapin yung sarili mo eh. Now, pwede kang mag-specialist if ever na yung ginagawa mo for the longest time. Halimbawa, 5 years mo nang ginagawa yung mga bagay, diba, nandito ako sa social media, 3 years to 5 years, ginagawa mo na siya. Tapos nagkaroon ka ng pagkakataon na, ito talaga yung gusto ko. So, pwedeng gawin mo yun. Now, sa akin naman, kung ako tatanungin mo, doon ka sa bagay na magbibigay sa'yo ng peace. Magbibigay sa'yo ng contentment. Makukontento ka.
Kasi habang ginagawa mo yung isang bagay na hindi ka nakokontento, hahanap-hanapin mo pa rin eh. Pero yung at peace ka na doon sa bagay na ginagawa mo, doon pwede ka na mag specialist. So bakit ko sinasabi to? Bakit ko ibinibigay yung punto ko rito? Marami kasi na gusto pagdating sa social media, ito lang yung gagawin. Bawa, yung sa akin, halimbawa, dito sa real estate. Real estate siya, pwede siya. Okay naman siya. Wala naman siyang problema doon. Maganda nga yun eh, nakafocus ka doon sa real estate. Pero, along the way kasi, hindi lang naman talaga yun ang mapapag-aralan mo. Hindi lang real estate talaga mapapag-aralan mo. Marami kang madadaanan na matututunan mo. Diba? Selling, kaya digital marketing, marami kang pwedeng i-share. Kaya nga, si Danko, nung narinig ko tong anti-niche nito, tama yung punto niya na along the way talaga marami kang matututunan. Diba? May sinabi pa nga siya din na hindi ka naman insekto eh. Na isa lang ang alam mo. Diba? Pero, siyempre, iba pa rin yung may master ka, may namamaster ka eh. Ang dami mong gustong pag-aralan, bandang huli eh. Hindi mo naman siya namamaster. So, I really suggest na kahit marami kang gustong pag-aralan or marami kang gustong i-share, at least may namamaster ka. Ganun siya. So, kung mag-a-anti-niche ka, yung konsepto na to is dapat maisip mo na yung i-share mo para sa ibang tao is valuable, or kahit sabihin na natin nabasa mo lang, di ba? Kasi may mga pagkakataon kasi na iba eh hindi naman na-experience yun, pero since na nabasa, pwede pa naman siyang i-share. Diba? May mga bagay naman na natutunan na hindi mo naman na-experience. Maaring natutunan mo siya, nabasa mo siya sa libro, or na-experience ng ibang tao. Pwede naman yun. Kaya naman, nag-interview ka ng expert ng ginagawa yun. Since na na-interview mo yung maraming expert dun sa bagay na yun, nagiging expert ka na rin. Kasi accumulated yung education mo or idea na napupunta sa'yo. So, sa bandang huli, nagiging expert ka na rin. Kasi marami ka nang nalalaman sa madaling salita. So, yun. At ang suggestion ko talaga is, kung mag-i-start ka ng isang bagay, gawin mo lang. Wala namang pumipigil sa'yo. Diba? Kung halimbawa, nagtatrabaho ka, katulad ng dati, nagtatrabaho ko sa call center. Pero hindi naman ako nag-stop lang dun sa call center. Nag-aral din ako ng iba. Although ang tinapos ko is BS Biology, may major in biotechnology. Iba, may mga pinag-aralan din tayo na iba. Halimbawa, photography. Yan. Nag-aral din tayo sa computer. So, wag mo ikahon yung sarili mo. Ang mahalaga, mabigyan mo ng value yung sarili mo, mapalevel up mo yung sarili mo, para at the long run, kung sa tingin mo na is yung value na punta sa'yo is valuable na sa ibang tao, i-share mo. Diba? Along the way, maraming matututunan yung tao na yun, and magiging parte ka nun at makakatulong ka sa tao na yun. So, yun lang. Stay safe. Bye-bye.